What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto ko mag-share regarding sa Pisonet. And nandito ako sa Pisonet ko ngayon. Walang tao kasi nga may klase mga estudyante ngayong araw. Kung gusto mo mag-Pisonet, meron tayong pinaka-importante na dapat natin ilagay sa ating Pisonet para sabihin natin na okay siya, safety at pati na rin tipid sa kuryente. Napaka-importante guys, bukod sa maglagay ka ng mga games at saka ibang apps, meron tayong dalang apps na kailangan talaga natin ilagay para sulit talaga yung or safety talaga ang ating Pisonet. Una guys ay deep freeze. Bali, para saan yung deep freeze? Ito yung guys na para yung mga apps na nilagay natin doon ay hindi siya basta-basta ma-delete ng mga customer natin na loko-loko. Kasi meron tayong mga customer na loko-loko, gusto mag-delete ng mga files, mga apps. Minsan magreklamo yung next na gagamit na computer kasi nga yun na nga guys, nawala yung mga files na o kaya games na gusto nila. Pero dahil meron tayong deep freeze na nilagay, ay pag ni-restart natin yan, ay babalik siya sa dati niyang, babalik siya doon sa kung kailangan ka nag-start maglagay ng deep freeze. So, ang disadvantage na guys ay pag mag-update tapos pag ni-restart, mawawala yung update. Pero ang gawin nyo, i-disable nyo yung deep freeze para ma-update yung dapat i-update and then i-enable agad yung deep freeze. Kasi sa panahon ngayon, napakabilis natin internet. Unlike noon guys na ang hirap talaga mag-update ng like games. Pero ngayon madali na lang kasi nga fiber na ang connection natin, mabilis yung update or updating. Bali, pangalawa guys, pinaka-importante na meron tayo ganun is yung auto shutdown. Bakit importante yung auto shutdown? Para makatipid tayo ng kuryente. Okay? So, paano yun guys? So, ipapakita ko yung example ng computer. Paano gumagana yung auto shutdown? Bali, normally, pag magulog ka ng coins, ang una mag-turn on itong ating monitor. And then, ito-turn natin yung ating PC. Ang problema, pag naubos yung oras ng ating timer, ang ating monitor ay magto-turn off. Pero ang ating computer, ang kanyang motherboard ay steady naka-turn on. Pero dahil maglagay tayo ng auto shutdown na apps, na ang mangyari pag ma-detect niya, example ang nilagay niya sa apps ay within 3 minutes na walang gumagalaw sa keyboard, ay automatic na mag-shutdown ang ating computer. Basta ma-detect niya na wala na gumagamit, makakatipid tayo ng kuryente. Okay? Anong tips na susunod ko ibibigay? Wala ito sa ating pinag-usapan. Yung dalawang apps ito ay maglagay ng electric fan. So, bakit wala ko aircon? Ideal talaga yung aircon para sa akin pag meron kang 20 ka unit na computer. Kasi kung ganito lang, 6 lang, or 10 units, parang malulugi tayo sa kuryente. Kasi mahal yung bayad ko dito na kuryente. So, meron akong ilagay ng mga electric fan. Mababa lang wattage yan. Kung di ako nagkamali, 6 watts lang yan. Tapos, kagana lang yan pag maglagay ka ng coins. Pag mag-turn itong monitor, gagana ang electric fan. Okay? So, ano pa may bigay ko na tips? Bale, itong aking timer. Bale, dito sa amin may curfew. Pag pumapatak ng 12 AM o 12 midnight, ay bawal na lumabas yung mga tao dito kasi dahil sa curfew. Pero sa akin, naglagay ko ng timer. Pagpatak ng 11:30 PM, automatic na mag-shutdown yung ating kuryente. Kaya lahat ito guys ay mamamatay. May gagamit na computer, wala, automatic na mamamatay. Kasi meron tayong nilagay na timer. Pero sa mga nagtatanong saan ito mabili, bibigay ko yung link and paano siya gamitin. Ay parang kapareho yung tutorial na binigay ko na Sino Timer brand. Kaya ba lang ay ito ay 30 ampere. Yan. Bali, in the future, baka palitan ko ito kasi nga ito ay minamadali lang. Kaya ganito yung setup.
parang pangit. And ngayon oras guys ay hindi makita, 1:34. Wala talaga customer pag may pasok. So normally pagpatag ng 4 or 5 p.m. marami na gumagamit ng computer. Yan. Yan. Yun na guys, yung binigay ko na tips, ang pinaka-importante doon ay yung dalawang apps, deep freeze and auto shutdown. Bali, yan dalawa ay bibigay ko ng free. Kasi yung auto shutdown ay binigay rin sa akin ng libre. So shoutout pala, gumawa na siya auto shutdown. And yun na, pati deep freeze. Sa next vlog, ipapakita ko kung paano gamitin yung dalawang apps. Sa mga nagbabalak ng mag-PisoNet, at least meron kayo idea. And lahat ng PisoNet siguro ngayon ay mayroong ganong apps, deep freeze and auto shutdown. Okay? So hanggang pa lang guys. Thank you for watching.